Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Filing na po ng COC. Sino na ba ang mga kilalang politiko na naghainan ng COC? Kanina nanonood kasi ako, hindi ko mga kilala yung napapanood ko. Ang isa sa mga inaabangan naman talaga dyan, ay unang-una na si Tatay Digong, ang dating Pangulong Duterte. At syempre, yung mga kilalang politiko na mga senador. So, yan po ang inaabangan ng mga media. Pero, gusto ko lang i-quote mamaya, yung i-play yung video, yung nakaraang sinabi ni BP Inday, na ang dating Pangulong Duterte ay naghahanda na sa kanyang pagtakbo. So, yan po yung talagang inaabangan karamihan ng mga Duterte supporters, kung tatakbo ba talaga si dating Pangulong Duterte. So, panoorin po natin yung kanyang, kamakailan po ito, no, na press conference ni BP Inday. Panoorin lang natin. COC filing na po next week. Will you be endorsing like senators? Or may Senate slate po ba kayo? Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the Vice President. I feel that that is my primary duty right now, to defend the office. So, nakatutok lahat ng effort ko doon. Pero we'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So tingnan natin, baka pagdating noong February, medyo maluwang na and pwede na mga kampanya. Ayun. So, nung una sabi niya, wala daw siyang i-endorse. Pero we'll see daw. Baka by February, yung oras na talaga ng kampanya, baka meron din siyang mga iilan. Hindi lahat, ano. Let's say, kunyari, nakompleto yung senatorial lineup ng PDP, lahat itataas niya yung kamay. Siguro may mga ilan lang siyang pipiliin na ikakampanya, itataas yung kamay. Siguro isa na rito si Marcoleta, no? Kasi malapit naman sila. Tuloy lang natin. Last. Ma'am, you previously said po na 3 Dutertes will be running for the Senate. Yan. Magtutuloy po ba kaya ito? Una ko, hindi ko alam. Basta naririnig ko lang siya sa mga grupo nila, mga tao na nakapalibot sa kanila na tatakbo daw, naghahanda, tumakbo. Hindi ko lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. Pero if ever, ma'am, you'll be supporting them po. Yes, of course. Of course. Okay. Siyempre naman, susuportahan anak yan at kapatid. Ang duda ko dito, baka si Baste at si Tatay Digong ang tatakbo. Parang si Pulong kasi. Si Baste kasi nakikita na natin sa Maisog Rally, di ba? Nagsasalita siya. Senyalis na yun natatakbo siya bilang senador. Problema lang, sino kaya tatakbo ng mayor? Baka si Pulong magpalit sila ng... Baka si Pulong ang tumakbong mayor. Hindi natin alam. Pero, sinabi nga, di ba? Sabi ni BP Inday, may mga nagsasabi lang sa kanya. I'm sure kinakamusta niya si Tatay Digong. Nakiki-update siya. At syempre, matanda na yung tatay niya, at sinasabihan niya rin, meron siyang nasabi ng nakaraan na sabihin mo sa aking ama na wag na siyang ma-stress. Alam naman natin, di ba, inuulan ng batikos, ng banat si BP Sara. Sinabi niya daw sa mga nakapaligid, siguro kay Bongo, siguro kay Bato, sabihin mo sa aking ama na wag nang ma-stress. Kasi nga, ang daming bumabanat sa kanya. So, kung sinasabihan si BP Sara ng mga nakapaligid kay Tatay Digong
na tatakbo daw at naghahanda na. Ibig sabihin, totoo yun. Kasi, lolokohin ba nila si Vice President Sara Duterte? Di ba? Sabihin, opo, tatakbo po. Naghahanda na nga po eh. Tapos hindi pala, fake news. Ano yun? Totoo yun. Di ba? Kung halimbawa, si Bongo nakausap niya, o si Bato, o yung mga malapit sa kay Tatay Digong, yung asawa niya, nanay ni Sara, or yung pangalawang asawa ni Tatay Digong, yung nanay ni Kitty, maaaring nag-uusap sila, at yun ang nababalitaan ni BP Sara, tatakbo daw si Tatay Digong at naghahanda na. Hindi lang niya alam kung sabay-sabay yung tatlong Duterte na tatakbo. Ang hinala ko lang, kasi si Baste, hayag na eh. Kung sumasama sa rally, nag-i-speech. So, may posibilidad na tumakbo ng senador. At baka si Pulong ang mag-mayor. Or, hindi ko alam kung tapos na yung termino ni Pulong sa Kongreso, baka mag-mayor siya. So, kung isipin natin, may mga nag-update po sa kanya kay BP Sara, inaalam din niya siyempre ang kalagayan ng ating dating Pangulo. So kung ang sinasabi ng mga nakapaligid kay dating Pangulong Duterte ay naghahanda na si dating Pangulong Duterte, so totoo yun. Ano? Yung mga nakakausap ni BP Sara, baka si Bongo, si Bato de la Rosa. So, malaking posibilidad na tumakbo si Tatay Digong. At para sa akin kasi, dapat talaga na tumakbo siya. Alam nyo kung bakit? Kasi, sure win siya eh. No? Sure win si Tatay Digong eh. Tapos si BP Sara, ini-impeach nila. Gigil na gigil silang ma-impeach. So, sayang yung slot ni Tatay Digong kung hindi siya tatakbo. Remember, 12 ang senador na iboboto natin na pipiliin. Kung tatakbo siya, sure win siya, 11 na lang. Diba? Meron na siyang slot. Kung hindi siya tatakbo, sayang yung slot niya, baka mapalitan pa siya ng senador o mga senador lineup ni Bangag. Sayang, di ba? Eh kung sinasabi niya, magre-retire na kasi siya, o retire na siya, matanda na siya, pwede naman siya magpala-absent. Di ba? Pag botohan na lang na mga importanteng bagay na botohan sa Senado, o di, saka siya papasok para bumoto siya. At least, may bilang siya. Kailangan natin ng bilang dahil sa impeachment, darating yan sa Senado. After ng Congress, sa Senado po lilitisin yan. Yung mga senador ang magsisilbing judge. Ewan natin kung ano na mangyari dyan. Pwede kaya yung ipa-inhibit yung Duterte dahil hindi siguro. Ewan ko. Ewan ko sa Kongreso o sa Senado. Pwede kaya yun ipapa-inhibit kasi kamag-anak eh. Duterte, tatay eh. Yung isa, kapatid. Kung halimbawa manalo si Baste. So, malalaman natin, ano? Mahigit 2 taon pa lang si BP Sara. Gusto na nilang ma-impeach. Sobrang aga pa. Kasi nakikita talaga nila, unbeatable. Unbeatable talaga si BP Sara. Sino ba dumidikit sa kanya sa survey? Tulpo. Diba? Pwedeng Tulpo versus Sara. Si Tulpo, hindi pa binabanatan. Si Sara, pinagtutulungan na ng Congress, merong isa sa Senado. Yung sa Congress, parang mga 50 sila doon, o mahigit pa, na bumabanat kay BP Sara. Talagang inuulan siya ng atake ng mga buhaya sa Congress. Meron pang mga Trillanes, Gordon, Dilema, mga troll, vlogger, mga political analysis na mga dilawan,
mga bumabanat sa kanya. Ang dami bumabanat sa kanya. Pero nandun pa rin siya sa taas. Dumidikit si Tulfo. Kung di ako nagkakamali, huling survey nitong August, 25% si BP Sara, si Tulfo 18% lang. Tapos sumunod Lenny, Risa Hontiveros yata, Robin Padilla, ay Bongo pa yata, Bongo, Risa Hontiveros, Robin Padilla, tapos si Tamba Kulelat. So kung si Tulfo ay uumpisang banatan nila Tamba, siguradong babagsak din. Di ba? Kasi hindi mo pa binabanatan, hindi ka pa rin umaangat kay BP Sara. Kaya sobrang unbeatable. Sobrang laki ng tsansa ni BP Sara. Kaya siya inuulan ng atake. So kung sakaling hindi naman tumakbo si Tulfo, kanino mapupunta yung 18% niyang survey ngayon? So mabibiyak yun. Mabibreak yun. Yung iba pupunta kay Lenny. Yung iba pupunta kay BP Sara. Ewan ko kung may pupunta kay Risa Hontiveros, kay Tamba. Yung iba baka kay Bongo, kay Robin Padilla. Amy Marcos pala, kasama pa sa survey. Pero nasa bandang baba din siya, di ba? So, BP Sara, Tulfo, Lenny, yan po yung mga nasa taas. Biruin mo, araw-araw kang binabanatan ng mga buaya, pinagtutulungan ang ating BP Sara sa Congress, sa Senado, mainstream media. Mainstream media, alam mo na kung saan panig. Panig yan sa mga mayayaman eh. Mga oligarko may-ari niyan eh. Okay, balik tayo kay Tatay Digong. Ang kailangan lang naman kasi 13. Maka 13 tayo pag natuloy nga itong impeachment. Kasi 24 ang senator eh. So, kung 12-12, tayo yun. Kailangan 13. Ano? Andyan si Bongo, posibleng manalo ulit. Si Bato, Tatay Digong, so 3 na. Marcoleta, malay mo, manalo. Si Baste, baka manalo rin. Sino pa bang tatakbo? Si Vic Rodriguez. Hindi na natin alam yung iba. Robin Padilla. Si Robin Padilla po, hindi siya re-electionist. 6 years po ang term nila. Basta yung mga nanalo nung 2022, mga 6 years po ang term nun. Sila Cayetano, Mig Zubiri, Joel Villanueva, Risa Hontiveros, Loren Legarda. Yan, mga 6-year term yan. Kasi may mga nagsasabi, iboboto daw uli nila si Robin Padilla. Hindi po re-election ni si Robin. Sa 2028 pa po siya matatapos yung term niya. Pwede siya mag-vice president or mag-re-elect siya sa Senado. No? So kung sakaling matuloy itong impeachment, pagdating sa Senado, numbers game po talaga yan. Sa Congress, meron silang number eh. Teritoryo talaga ni Tamba yun. Hawak niya yon. Madali lang niyang maipapasa yung impeachment doon. Sa Senado talaga ang kailangan natin na numero. At least nga 13. Maka 13 lang. Pero hanggang ngayon, si BP Sara nga ang nagsabi. Wala silang makuhang kaso eh. Wala silang may kaso para ma-impeach si BP Sara. Kaya ang ginagawa nila, fishing expedition. Diyan sa Kongreso. Si Risa Hontiveros nagpipilit din sa Senado na makakuha ng kaso. Ebidensya ba? Fishing expedition, fishing investigation ang ginagawa ng mga kalaban. So, nalula lang siguro si Tamba sa nakuha niyang kapangyarihan diyan sa Kongreso. Kaya nag-ambisyon ng mas mataas. Kahit wala siyang kapanapanalo. Nakakaawa nga eh.
seryoso po itong mga to na mapaalis ang ating Vice President Sara Duterte. Hindi lang nila binibinay, kinukorona pa nila. Di ba nakaraan binibinay nila? Ngayon kinukorona na nila. Natandaan niyo po si Corona? Siya po yung dating Chief Justice Corona na pina-impeach, in-impeach sa panahon po ni Noynoy Aquino. Ang alam ko dyan, kaya in-impeach yan, pina-impeach ni Noynoy dahil hindi niya mapasunod si Corona. Hindi mapasunod ni Noynoy in-impeach. So ganyan yung mga discarding dilawan, pati Marcos discarding dilawan na rin. Kasi yung mga judges sa Supreme Court, ina-appoint yan Mayroon kasing late appointment. Yung bang kagaya ni Tatay Digong, 2021 nag-appoint siya ng mga ng mga justice, mga judge pala, hindi justice. Nag-appoint din siya ng mga commissioner sa COMELEC. Yung malapit nang matapos yung termino niya. Kaya pagdating ng bagong presidente, yung mga nakaupo sa Supreme Court, sa COMELEC, mga appoint yon nung nakaraang president. So, kaya hindi sila minsan magkasundo. No? So, hindi sila magkasundo ni Corona sa ni Noynoy. Siyempre, may mga, ewan ko kung anong batas ang baka kinakalaban si Noynoy. Alam ko ganun hindi niya mapasunod si Corona. Kaya pina-impeach. So yan po ang istorya niyan. At si BP ngayon, si BP Sara ngayon ay kino-corona. Kita nyo naman. Galit na galit sila Castro, sila Trillanes. Mga seryoso po ito. Bakit naman hindi magpupursigi si Castro? Siya ay convicted sa kasong child abuse at kidnapping. Talagang nanganganib yung buhay niya Kailangan niyang sumipsip kay Marcos at kay Tamba. Siyempre gagamitin naman siya para may pakinabang ka naman. O sige, banata mo ng banatan si Sara. At talagang galit ang mga komunista sa mga Duterte. Tignan nyo yung Davao. Insurgency free na. Insurgency free. Tama ba yun? Ang Davao pala, kuta pala ng mga NPA yan dati. Ang dami palang NPA dyan. Kasi gubat talaga itong Davao at malaki. Nahati na nga lang ngayon. May Davao del Sur, Davao del Norte, di ba? At kung ano pa, Davao City. Napakalaki pala nito dahil kaya diyan nagtatago yung mga rebelde dati. Biro mo ngayon, napabagsak nila, insurgency free na ang Davao. At kini-question pa nila yung mga confidential fund. Diyan nga ginamit yun. Yung mga confidential fund. Hindi okay lang Okay lang kung medyo malaki yung budget Kasi yan ang atake nila kay BP ngayon Abay, malaki pa pala yung budget ng confidential fund ng Davao kaysa sa Makati, kaysa sa ano pa ba, may isang sinabi pa. Kaysa sa Cebu yata yun o Maynila. Naisip naman natin, wala namang paggagamitan na masyado ng confidential fund sa Makati. Wala namang dapat na intelligence doon o surveillance. Sa Davao, napakarami, di ba? Kuta pala ng NPA yon. At kahit ganun ang ginastos, nasa 400 million yata kada taon ang budget. Kahit ganun ang budget, may resulta, di ba? Hindi kagaya nung nag-ubos tayo ng 1.4 billion a day para sa flood control. Wala namang control. Flood lang meron, di ba? So yun ang masakit. Yun ang nakakahimutok. Hindi katulad sa Davao, may magandang resultang nangyari.
naubos. Wala ng NPA, wala ng komunista, wala ng insurgents. So yun ang maganda, di ba? May resulta, may nangyari doon sa ginastos na pera. Kaya galit na galit itong si Castro, mga NPA, komunista, galit na galit sa mga Duterte. Si Trillanes naman, nagtatalo. Laging talo. Hindi matanggap, talagang galit na galit din. At itong mga buhayang sip-sip na pasikat. Alam nyo ba yung mga ibang congressman pala, may mga kaso rin pala yan. Si Abante, si Kimbo, sino pa ba yung sinabi ni Jason sa? May mga kaso din pala. Kaya pala, kung ano na lang utos ni Tamba, susundin nila. At talagang ginagawa nilang Panginoon. Kasi nga, syempre hawak nila Hawak nila DOJ. Pag sinabi nila sa DOJ, i-release mo nga itong preso na to. Pag sinabi naman, wag mong ikulong ito. Baka tataka nga tayo si Castro Nahatulan na ng guilty. Laya pa rin kaso kidnapping, ang kaso child abuse. Si Alice Go, alam ko pwedeng piyansahan yung kaso niya pero nakakulong pa rin siya anong tawag ba nito? Bailable yung mga kaso ni Alice Go kaya lang ang daming isinampa. Talagang mauubos ng milyon-milyon piyansa pa lang si Alice Go. So mga galit na galit itong mga to. May mga kaso pala. Sabi pa nga nila, pwede pa raw ihabol. Kasi magbi-break na po ang Senate at ang Congress. Pwede pa raw i-impeach, pwede pa raw ihabol. Sabi ng mga ibang kongresista yata at sila Trillanes. Talagang seryoso sila, atat na atat sila. Gusto nilang mapaalis si VP Sara. Pero natandaan ko yung sinasabi ni Cheese na 1 year before and after election, hindi ka pwedeng maghain. Ewan ko kung yung rules na yan, baka pwede rin baliin ni Tamba yan. Kasi sila yung gumagawa ng batas Sila yung gumagawa ng rules. Pwede lang nilang dagdagan yan Dagdagan lang nila. Hindi man nila burahin yung rules na yan. Dadagdagan nila. Pwede nang makalusot. So, yan yung mga pamamaraan na pwede nilang gawin. Kaya nga lang, gusto talaga ng tao si VP Sara. Kitang-kita naman natin sa mga video, di ba? Kamakailan lang, nandito siya sa Cordillera. Nagpunta siya dyan, pinuntahan niya si Wang Ud. Ito pala yung sinasabi niyang senior citizen sa press conference nakaraan. Pupunta raw siyang Cordillera kasi gusto siyang makita nung isang senior citizen doon. Si Wang Ud pala yun. Kaya pinuntahan niya, nagpatato pa nga siya. Doon sa video, makikita mo, nasa hagdan siya nakaupo, may mga nakapila gustong magpa-picture. So talagang makikita mo, gusto siya ng mga tao. Ang dami nagpapa-picture, iba yung turing sa kanya, dinudumog siya. Talagang mahal siya ng tao compare mo kay Tamba. Sus Mariosep naman. Walang pumapansin. Noong nasa Cavite siya, bongga pa yung kanyang entrada. Tapos may music pa, yung campaign jingle. Kampanya na ang nangyari. Kampanya na po yun. Tapos kita sa video, may mga audience coach. Yung tinuturuan ng mga audience na pumalakpak, sisigaw, tuturuan, pagtatawa, tuturuan din, tawa. Alam niyo yun? Parang sa Itbulaga, bago mag-umpisa yung show, may mga ginigising yung audience. Ano bang tawag doon? May tawag doon Si Buba, yun ang dating trabaho niya sa Itbulaga. Ginigising niya yung audience. Dapat masigla. Para pag opening, kasi ganyan yung mga show, pag live, dapat masigla rin yung audience. May tawag doon
Nakita ko sa video may ganon. Dalawa yata yun. Kung may ganon, kailangan pa turuan yung mga tao. Hindi kagaya pag pumasok si Duterte. Alam mo na, matik na eh. Talagang magwawild yung mga tao. So, tamba. Ewan ko, bakit hanggang ngayon hindi mo ma-realize. Ayaw sa'yo ng tao. Ayaw sa'yo. Partida pa, walang ayudang dala si BP Sara. Pero, kinikilig sila matapos magpa-picture. Andun. Nakikita mo sa video eh. Kinikilig pa eh. Kasi ganito yan eh. Pag ang isang leader, mahal talaga ng tao, yan ay dahil sa mga ginagawa nilang mga tunay na pagseserbisyo. Yung mga ginagawa nilang paglilingkod. Yun ang nakikita sa kanila. Yun ang nakikita sa ating dating Pangulong Duterte. Kaya pag sinasabi nilang Duterte laos na, Duterte mahina na, kabaliktaran eh. Kabaliktaran eh, may bagong video. Pag sakay ni Tatay Digong sa eroplano, lahat ng cellphone nakaganon eh. Nakaganon eh. Eh ngayon pag naglakad si Marcos, kaway sa hangin, kaway sa hangin. Wala namang kumakaway sa kanya eh. Dati, dinudumog talaga siya. Nagkakasugat pa yung kamay niya. Ngayon, kaway siya. Wala nang kumakaway eh. Ang bilis. Mahigit 2 taon pa lang. So, ang bilis nakilala siya ng tao. Ang bilis na bumaliktad agad ang tao sa kanya. Ang bilis ng, kumbaga, nawala na yung suporta. Tumamlay na. Mahigit 2 taon pa lang. Mayroon din mga nagsasabi, mga nagko-comment sa Facebook, sa vlog ko, mga nababasa ko, si Vice President hindi raw makasagot, no? Tungkol nga sa mga issue na pinupukol sa kanya. Para sabihin ko po sa inyo, si BP Sara, sumasagot siya. Nagpapa-interview nga siya. Nagpapa-press con nga siya. Sumasagot siya sa COA, hindi sa mga buhaya. Buhayang nagpipishing lang. Namimingwit lang ng ebidensya dahil wala nga silang maikaso. At yan ang utos sa kanila ni Bangag, o sabihin natin si Bangag, si Lisa, ni Tamba. Yan ang utos sa kanila. Ang ma-impeach si BP Sara. Yan ang utos. Kaya doon sa mga nagko-comment, hindi raw makasagot. Patalinuhan po ito, hindi pabobohan. Talinuhan nyo, lawakan nyo ng konti yung pag-iisip nyo. Ang ginagawa ng mga congressman, tinatrap, binibitag si BP Sara. Doon sa question and answer, gusto nila sumagot si BP Sara sa kanila eh. Doon sa question and answer, maaring makatalisod sila ng pwede nila ikaso. Maaring makadampot sila, makapulot sila ng grounds. So, yun po ang ginagawa nila. Hanggang ngayon, wala silang maikaso. Puro pananakot, puro paninira, at propaganda. Kasi, habang ini-impeach nyo, yung iba nga nagkakaso eh, kinakasuhan eh. Pag kinasuhan mo na, di mababalita na sa TV. So, ang mangyayari, trial by publicity na. Yung iba, baka inusgahan na yung tao na yun na dinidemanda, na balita sa TV. Ay, ganito pala yan, ganito pala yan. Pero wag ka, gawa-gawa lang pala. So, ganun po yung propaganda. Siyempre, gagastos ka dyan, bayad sa media. Alam na natin yun. So, ano na update? Sino-sino na ba ang mga naghain ng COCC? COC. COCC. Nung high school yun COCC. Wag nyo nang iboto po yung mga senador ni Bangag. Wag nyo na iboto. Kasi, pag nangurakot si Bangag,
tiyak, walang gagawin yung mga senador na yan pag nanalo yan. Tahimik lang. Kumbaga, lantaran na yung pagnanakaw. Andyan na, umuugong na, kumakalat na, yung usapin, yung issue tungkol sa pagnanakaw. Pero sila, wala silang gagawin. Inendorso sila ni Marcos eh. Pag nagnakaw yan, sila Lisa, sila Tamba, walang gagawin yung mga senador na yan. Sarado bibig niya. Wala tayong maaasahan, kumbaga. So, wala kayong mapapala sa kanila. Huwag nyo nang iboto. Okay, maraming salamat. God bless you. See you next time.